So, ayun mga ka-love, matutulog ako ng walang katabi. Kasi si Francis andun siya sa fish pan. So, kailangan niyang samahan yung mama at papa niya doon. Pag-usapang family na, kunwari may mga problema sila papa doon or basta pero meron lang silang naano doon sa fish pan na medyo hindi rin nila feel. Natataranta po si Francis mga ka-love. Yun yung ayaw kong ibawal sa kanya dahil pag-usapang pamilya po talaga mga ka-love. Alam niyo si Francis talagang punta siya agad doon mga ka-love. Napaka-concern niya pong anak sa kanyang mama at papa. Di ko po siya pinabawalan ng mga ganon kasi mama at papa niya kailangan din ng kasama. Kasi walang kasama silang dalawa. Doon naman dapat ako matulog. Pero nag-edit po ako ng vlog. Pero palpak pa rin mga ka-love kasi Diyos ko day, na-wrong talaga yung wifi namin. Ay bakit man kasi ganun? Yung pag-upload namin mga ka-love, ilang days na din po wala. Kasi nung pag-upload, instead na mag-upload kami mga alas 6 or alas 7 or 7 p.m. Yun, maabot siya ng mga 11 p.m. So di ko na siya na-upload. Kasi yun naman talaga dapat yung upload namin ng mga 7 p.m, 8 p.m, gano'n. So, hindi siya na-upload mga ka-love kasi napakahina ng signal talaga. Hindi kami sanay na hindi kami magkasama ni Francis. Iba talaga kapag mahal mo yung tao, diba? Nakasanayan naman din namin na magsama kami kung saan siya, andun ako, ganyan. Parang ngayon lang talaga mga ka-love. At tignan nyo, ang ganda ng bed namin for today's video. Pero aanhin ang magandang bed kung wala naman akong katabi. Pero okay lang yun mga ka-love, ngayon lang naman nangyari niya. Pasensyahan nyo na mga ka-love, wala kaming mga upload talaga. Alam ko ito tapos na po yung birthday po ni Mama Bibi. So di kami nakapag-upload talaga ng tuloy-tuloy dahil sobrang busy din talaga. Pasensyahan nyo na mga ka-love ha. Sila Ate Geraldine dito sila nag-upload ng mga vlog namin. Pero di din sila nakapag-upload dahil medyo ano po yung wifi talaga. Dito mahina talaga siya. Kaya ngayon asamahan niyo po akong matulog dahil wala po si Francis. Bukas aantayin natin siya. Sa mga nagtatanong pala kung bakit hindi na kami nag-upload po araw-araw kasi iba kasi po yung mga content namin noon sa fish pan dahil sobrang dami po ng mga i-content doon kung ano yung ginagawa sa fish pan, like kung paano yung proseso, di ba? Pero ngayon mga ka-love na hindi mo na kami nag-fish pan, talagang mahirap maghanap ng ano kasi hindi kami sanay. Sinasabi na mag-travel vlog kami, nakapag-travel lang kami nung niyaya kami ni Madam Tutsi, yun yung pumunta kami doon sa Enchanted River. Meron naman po kami pang budget po kung gagala kami, pero yung sa amin talaga medyo masasayangan kami kapag igagala namin to. Meron pa kaming paglalaan pa na importante. Pero wag kayong mag-alala dahil meron pong nagaya sa amin. This coming August daw, tutour daw kami sa Bohol. Sana matuloy nga kami at sana maganda po yung panahon kasi talagang siya po yung nagpupumilit talaga na pumunta. Kaya i-reveal ko po sa inyo soon kung sino siya. Taga-tour guide po siya doon sa Bohol. Kaya free daw lahat mga ka-love. Kaya, di ba? Diyos ko, sino pa bang mag-ano na free lang pala, free lang po. Pero yung ano niya po mga ka-love is dalawa lang po kami. Di namin masasama si Giselle. Kasi I'm sure meron akong pasok sila Giselle niyan. Siguro mga 5 days ata kami noon. Basta free accommodation na daw po mga ka-love. Go kami niyan mga ka-love para mag-iba naman po. Pero sana hindi siya matiming kasi kami po is babalik na po kami sa pag-fish pan. Itutuloy na po namin yung pagninegosyo po sa fish pan at sa pagbababoy-baboy, ganun. Para syempre, balik naman po sa dati. So, ganun po talaga ang pagbablog mga ka-love. Pero at least, di ba, kahit hihi naman kami sa pagbablog, at least meron na po kaming bahay na naipundar. Kasi talagang noon talaga, bahay talaga yung decision talaga namin ni Francis at plano. Simula nung wala pa kami sa fish pan, nung nagjojoan pa talaga, tapos magdi-date dito, magdi-date ganyan. So yun yung ano talaga namin, plano na magkaroon talaga kami ng sariling bahay talaga. Okay lang kahit kubo. Pero di mo namin expect, dahil grabe, ang laki ng bahay na binigay sa amin ni Papa God. Di ba? Kaya, so napag-isipan namin ni Francis, nabalik na kami sa pag-fish pan serye, di ba? Kasi syempre, sabi namin, okay na siguro binabalik na tayo sa fish pan kasi meron naman tayong bahay, di ba? Kung gusto nating umuwi, at least meron tayong mapupuntahan, meron tayong matutulugan, meron tayong maano, di ba, na malaking bahay. So, yung plano po namin ni Francis is naging okay po siya mga ka-love. Yun po ay dahil po sa kami po ni Francis ay tapat po sa isa't isa. Kung ano po yung desisyon ni Francis, kung medyo kung ayaw ko naman, ayaw niya din. Kung ano man yung desisyon ko, kung ayaw niya, ayaw niya. Pero kami pag nag-desisyon talaga, talagang kailangan talaga namin kunin talaga ng ganon. Yun talaga yung goal namin na magkaroon kami ng sariling bahay. Kasi, syempre dahil binabash na nga ako doon na baka gaganuhin na ibabankrupt na bakla. So, syempre ako naman na concerned ako sa sarili ko, baka ako yung mabash, diba? Pero hindi ko naman ginawa ito para sa mga basher lang.
Pero ginawa ko ito dahil sa relasyon po namin ni Francis para syempre magbunga rin po yung pagmamahalan namin. Kasi alam niyo mga kalab, simula nung nagkaroon kami ng bahay, mas naging strong yung relationship namin. Malaki yung bahay namin ha, pero hindi kami gaya nung dati na talagang, dito sweet, dito ganyan. Hindi na talaga yung ganon. Alam mo yung kami po ni Francis ay parang same lang din po ng parents niyo po. Same lang po sa mama at papa na kahit okay lang na hindi sweet palagi or ganyan, busy siya sa ganito, busy ako sa ganyan. At least nagsasama kami sa iisang bubong. Yun ay mas na pinaka-sweet po talaga na maramdaman natin na may asawa na. Doon nyo po malalaman yung totoong pagmamahal kung malalaman nyo na po yung ugali nyo talaga. Kasi kami ni Francis mga kalab, alam na namin yung mga ugali namin. Tapos, nung nagtagal na kami, kailangan namin panindigan yung nasimulan namin. Wala kaming issue na makikita about love sa amin kung meron ba na ganyan, meron ba ganun. Kasi hindi namin sinishare. Kasi hindi naman po talaga dapat i-share. Tapos ayaw kong i-share mga kalab. Kasi diba, kasi kung i-share mo siya kung ano yung pinag-awayan nyo, day, kayo lang po yung chichismisan yan. Hindi lang po yung taga-naod lang ang chichismisan. Pati din sa kapitbahay talaga, diba? Alam naman talaga natin na tayo mga babae talaga, meron tayong pagka-pride. Pero ako mga kalab, maniwala kayo sa hindi. Talagang natututo na talaga ako kung saan ako pwedeng lumugar, saan ako pwedeng ganun talaga, tumatalak-talak, ganun. At syempre, may nakapansin din naman noon kasi minsan din talaga, hindi talaga mawawala yung awayan. Pero, handle na talaga namin ni Francis kung sino yung ganun at ganyan. Kung sino yung ganun, dapat magpaano talaga. Kasi kung palagi kayong pride lahat, high pride kayo lahat, Diyos ko dahil mag-away-awayan talaga kayo no. Kaya kami ngayon ni Francis, kahit hindi man kami magkasama, at least, panatag ang sarili namin na tapat kami sa isa't isa. Masarap yung buhay namin ngayon at masaya kami kung anong meron sa ngayon. Kaya ngayon po mga kalab, ayan, happy kami sa naabot namin ngayon. Uli na mo. Oh. Sige na, okay. Oh. So, ayan mga kalove, umaga na po. At ayan, tignan nyo po yung, para maniwala kayo mga kalove, iba po yung mata ko kagabi tapos ngayon. Oh. Diba? Tignan nyo mga kalove, every morning talaga, natutuwa talaga kami kasi yung alarm clock namin is mga ibon. Ang daming mga ibon. Ayan oh, mga ibon. Diba? Ayan. Yung mga alas 4 ng madaling araw, grabe yung kanilang mga huni ng ibon para silang kumakanta. Yun yung alarm clock talaga namin dito. Actually, mga kalab, kasama ko dito si Giselle. Ayaw niyang pumasok sa kwarto. Ay, pumapasok naman siya, pero pag nag-i-aircon po, mga kalab, ayaw niya, giniginaw daw siya. Giselle, bakit na? Muli ka natulog sa foam. Giselle, muli ka natulog sa foam? Meron pong foam si Giselle. Ito po yung kanyang foam. Ayan. Tapos, andito pa yung isa. Ayan. So, hindi natutulog si Giselle kapag may aircon po. Simula pa talaga noon. Kami, hindi naman din po namin carry na mag-aircon po talaga. Pero talagang mapilitan talaga tayong bumili ng aircon. Kasi diba, last month pa na sobrang grabe ang init talaga. Tapos yung kwarto namin sobrang siya mga kalab. Medyo close siya ng sobra talaga. Si Giselle, hindi niya bet matulog talaga sa sa kwarto. Giniginaw siya. Ayan, off na natin. Dito namin nilalagay yung aming Diyan. Diba, umaga na. Tcharan! Hindi ka ganahan matulog diri sa kwarto kay? Hindi ko na aircon. Isa? Hindi ko na aircon. Hindi niya daw gusto na aircon. At alam niyo mga kalab, si Giselle po, nakasanayan niya na kapag siya, gumising ng umaga, tinatrabaho niya agad yung mga trabaho dito. So, ganoon naman talaga, di ba? Ganoon naman talaga tayo noon. Kapag bagong gising, pinapagalitan tayo ng ating ina dahil magsasaing na, magtatrabaho dito sa bahay. Yun.
Ayan po si Francis. Ayan siya. Nakauwi na siya. Dugay, tayo na andar bambot. Buksay. Teka na mo siya eh. Ha? Burong kilang talon. Okay. Parang to. So, kakadating niya lang po galing sa fish pond. Yan. Namiss ko talaga si Baby Francis. Noon sa kabi? Pagbuksay mo eh. Kaluot na lang, oy. Ay, nako, yung bugsay. Wala na rin bambot. So, kaya pala natagalan sila Francis dahil sinasagwa na lang daw nila yung bangka. Pakit sila sa kulit ko. Noon sa ang makinabi? Ano yung andar lagi? Kay? Subing huwan gabi subuka. Kunya, nadaot ang kuan. Andar na po diha na sila kiroy nagbuksay na ko na. Naran nyo dito gibilin? Dito ra mo gibilin. Ay, Ay pamahaw. mga kotsa ay mabiyahe. Kami basa ko bing, basa pa. So, ayun mga kalab, ito po yung sinasabi ko sa inyo na kapag nagmamanok si Francis is ano lang po mga kalab, pang wala lang po ng kanyang stress. Ayun po, ito po yung ginagawa niya sa mga manok, pinapakain. Diba? Nawawala yung kanyang pagod pag. Ano babe? Papakain sa mga malaga. Ay, kaluot na lang ay. Pwede ka be. So, pangpawala lang po yan ng kanyang stress mga kalab. Pinapakain. Yun. I-charge na ko na yung makalab. Kung mag-ulan makalab kay isaksak namin sa kuan kurente. Kung burn out makalab, ang gamitin namin kay malubat ang bluete makalab doon sa fish pond. Ibilad lang namin sa inani kuya dito sa fish pond. Nalayan makalab mag-charge na ang bluete. So ayan, yung ulam po namin ngayong umaga ay beef loaf po na may kasamang itlog na pabilog-bilog. Ayan, at yun yung isa sa pinaka-favorite namin kapag yung madalian lang po na ulam. At alam niyo mga kalab, yung mga technique namin dito para malabas po yung lata, yung beef loaf po sa kaniyang lalagyan po na nasa lata. Ay pinapainit po ni Francis yung sa bandang dito mga kalab, swap wet po ng ito para lumabas po yung ano mga kalab. Para mag-magic. So, ayun mga kalab, mag-breakfast na po kami. Ayan. So, ngayon mga kalab, alamin nyo mga kalab kung saan tayo. Halata nyo naman mga kalab kasi meron pong sticker po dyan. So, dito tayo, Ilapang Maybay TV. Diba? At ito po yung kanilang bahay mga kalab. So, pasok tayo.
Bibigyan pala natin sila ng alimango. Alimango. Yes. Ito po yung asawa ni Pamay by Kim. Asas po yun. May ito, te. Mag-ano po. Dol, may wag to dol. Ayan si Pamay by... Ito po si Pamaybay TV mga kalab. Ayan. Kumustahin natin siya kung ano ang buhay niya. Kumusta na ba? Ay, ayan. Kumusta na ang buhay niya? Buhay vlogger. Marag. Marag kayo okay kay baba ng gubat. Bumaba yung kanyang views mga kalab. Kung sa may napansin din mo ano may baba man ang views. Okay, itong din sa bunson makasahod man dyan kada buwan. Karon marag wala. Hindi mo nakuha nga dollar niya kada buwan. Sa una, mga 300. Karon. Kabot 100. Bili mo oh. Nag-asal pa na. Ano na siya? Magod, kay views. Maraming wala, why nananaw kayo? Si Pamaybay TV po ay isa po siyang charity vlogger. Pag mga ingana bitayo na kung feeling mo murag hina yung imong views ay views niya kay. Kung sa mga na kay nag-explore mi sa lahi nga content. Ingana na siya ang ginatambag sa amo apot sa pagbibigat po na vlog. Feeling mo gamay ang imong content. Ang gamay ang inyong views. Kanang i-try right mo mag-explore na po ka content kung kasi pwede anak kayo masumuhan tapos amo gan iya kabantay ka nga sige ba may pan pero kami ni balik po ito pang hatag ko ani ikot na po pero pagkatag na po gilaay na po so nakita nyo po last po si Pamaybay po sa mga nakaraang vlog po namin so yun po yung mga nagpa-vlog kami dahil syempre para din naman maano siya at ngayon po kumakapag po kami sa inyong puso na subscribe naman po si i-visit niyo po yung mga po ni Pamaybay TV kasi kung merong magandang suportaan po na vlogger which is yun po yung mga nag-charity vlog po dahil tumutulong po sa mga mahihirap yun visit po kayo sa kanyang channel po kita niyo po doon yung mga kaganapan po kasi yung mga tinutulungan niya so ayan po sa lahat ng mga makapanood sa aming mga vlog sana i-support nyo yung channel ko napakababa talaga yung views so kung iba sa dati pa ng pa ako bago pa sa charity medyo mataas yung views ko ngayon ay sobrang baba talaga kasi medyo madalang na ako mag-upload ng mga basta pa nagsama kahit wala man tayong pang ayuda at saka hindi talaga permanente malaki yung sahod ngayon parang mababa talaga ngayon kaya lumapit ako sa kanila na baka matulungan ako sa aking channel na sobrang baba ng Diyos. So, kaya kami andito para makumusta niyo pa si Pamaybay. Sana matulungan din. Matulungan yung damit si Pamaybay. Matulungan yung damit ko. Punit-punit na. Sa kanyang channel. So, maraming salamat talaga sa kanilang dalawa kasi sobrang bait talaga nila. Simula nang nagkakilala kami hanggang ngayon pa rin mabait pa rin sila. Sana tuloy-tuloy yung kabaitan nila. Kita sa mga ginatabangan po na mga iso ni Francis, di ba yun ano? Pag-vlog na mo, basta po igagaw na po. So, ilang kiro, dali ng dagan. Ay, kablakan na doon. Balik na po naging mo lagi. Wala po kita po sa vlog. At meron po akong naano po nila Pamaybay mga kalab na gusto kong ipatry sila na manguha sila ng banisil doon sa fish pond namin. Tapos mag-vlog sila. So doon sasali kami sa vlog nila na manguha ng banisil para ipamigay po sa mga tao. So doon po mag-vlog po si Pamaybay at sana supportahan po natin siya. Kasi mga kalab, I'm sure madami talaga yung mabibigyan nila kasi tignan niyo po yung kanilang sasakyan. Uy, di ba? Wala syala. Kaya talagang igo jud ang mga banisil nila
unsay Isa ba pila angay ka sako? panghatag. Kaya punta kayo sa channel po ni Pamaybay, or kung mauna to ma-upload or hindi ba, so sana supportahan po natin ang Pamaybay mga kalab, para syempre magkaroon din sila ng mga viewers din po na madami. Kaya please po mga kalab, gaya po na supportan niyo po sa Curlia, Justine, tapos si Yunilin, si Ashboy, tapos si Ate Geraldine. Kaya sana po supportahan din po natin ang Pamaybay TV para bumalik po ang sigla po ng kanilang channel, kasi ang rason din talaga mga kalab, kasi di sila nakapag-upload mga kalab 8 days, kasi yung mama kasi ni ate mga kalab, inoperahan po siya sa greeter. Kaya kawawa naman po mga kalab, di ba, kasi 8 days wala silang vlog. Kaya sana supportahan po natin sila mga kalab. Andito po yung kanyang mama para syempre mag-relax po dito, kasi kaka-opera lang po mga kalab. Kaya talaga bumagsak talaga ng bongga ang kanilang channel. Kaya pasabugin natin mga kalab. Balik. Maraming salamat. Basta So yan mga kalab, binigyan po tayo ni Pamaybay ng manok mga kalab. So ito ay, kasi tawagan na doon, sa pangalan ng manok? Buyogon. Buyogon. Nelson Black. Wilson Black, ayan. Na ang pag-isang daot samad state. Yan yun. Dalawang pangalan na po mga idol. Pila na kabuno doon? Dalawa. Sa duha? Tirador naman. Una, walang sugat. Pangalawa, nasugatan na sa dito. Sa paan niya? Ayan, ang ganda. Ito po yung Nelson Black. Wilson Black. Napakabait po. So yun mga kalab, i-follow din natin sila mga kalab, si Pamaybay TV mga kalab. So madami po kayo doon na matutunan mga kalab, mga charity vlog. So yan, makikita nyo yan sa kanila. Salamat kayo mo. So maraming salamat sa kanila mga kalabs. So, yan. So sana masuportahan nyo kami sa aming channel na bumaba talaga yung views. Maraming salamat sa nanood.